Base sa balitang kumakalat, China nagpadala ng 32 barko matapos sabihing sa West Philippine Sea hindi daw tayo nagpapaalam. Pilipinas daw kasi magdadala doon ng gulo, pero Pilipinas hindi takot sa China makipaglaban. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Año, tinawag niya ang utos ni Mao Ning na isang malaking kalokohan matapos sabihin ng China magpaalam daw muna tayo. Sa impormasyon kasing inilabas ni Tariela, binulgar niyang sa West Philippine Sea hindi sila pinapapasok kundi daw sila magpapaalam sa China. Malabakod daw kasi sa daming nagbabantay doong barko, mahigit sa 30 Chinese militia. Because we have been contacting those Chinese Coast Guard vessels who are in that vicinity that we are conducting a humanitarian mission, because the intention is to evacuate the sick personnel, and yet they still did a lot of dangerous maneuvers and prevented us from getting the sick personnel on board the regional boat. Pero linid sa kaalaman ng iba, sumabay din ng Vietnam sa pang-aagaw sa South China Sea ng teritoryo sa mahigit 4 na isla, kung saan mahigit 6 na buwan lang daw ang inabot. Pati sa kalayaan nakapagtambak na din daw sila. Ayon kay Professor J. Batumbakal, hindi daw magiging problema ang Vietnamese sa teritoryo kung ikukumpara mo sa China, dahil hindi naman daw nila ginigipit ang mga Pilipino, di gaya sa ginagawa ng China. Di naman daw kasi sila nagpapadala dito ng barko. Sa totoo, nakikipag-usap pa nga daw sila. Hindi ginagawa ng Vietnam yung ginagawa ng China sa atin, at nakakapag-usap tayo ng maayos. So it's a concern, of course, no? Dahil may impact din yon. Pero babala ni US State Security Expert Trey Powell, sinasamantala daw ng Vietnam ang pagputok ng China sa Pilipinas. Ayon kay Powell, dahil kung ang China sinusubukan daw makalapit sa Pilipinas, sinusubukan din daw makalapit sa border nila ang Vietnam na matatanda ang nangakong tutulong sa Pilipinas. In their logic, that was not in violation of the declaration because they were just improving the places that they already were. Whereas they don't recognize the BRP Sierra Madre as being a legitimate, occupation. Pero ayon kay political analyst Professor Antonio Contreras, para na din daw tayong sumuko, para na din daw tayong natalo sa gera kung hindi daw natin lalabanan ng China sa pangbubunggo, pambabraso at pambubomba sa atin ng tubig. Ilagay daw natin ang mga sundalo sa depensa. Ipahiya din daw natin ang China sa tubig. Huwag daw tayong matakot makipaggera. We are not declaring a war. We are just defending what is ours. Yan ang dapat natin laging i-insist. Kasi kung patuloy tayong mananahimik, kung hindi tayo kikilos, hindi tayo mag-iingay dahil natatakot tayo baka magkaroon ng giyera, para na rin tayo sumuko nun. Para na rin natin isinuko ang ating karapatan, isinuko natin ang ating soberenya. Nakakahiya tayo po. Almost real time na po nakikita ng buong mundo. Hindi lamang ng buong bansa, kundi ng buong mundo. Ang mga pananalakay, mga pampabraso, mga pambubunggo, magbubuga ng mga tubig ng China. Ilagay natin sila sa defensive. Ipahiya natin sila. Let us isolate them. I think that is the most important thing that we can do. Ano nga bang innocent passage? Kasi importanteng maintindihan natin to, sapagkat nung isang linggo, nalaman natin na may 3 barko ng China ang napadaan sa bandang basilan ng Zamboanga. Nabahala ang marami dito. Ang innocent passage po ay ito po yung karapatan at kalayaan ng anumang bansa, yung mga barko na anumang bansa na dumaan sa internal waters o sa territorial waters kapag ito ay tuloy-tuloy, wala namang masamang balak at hindi nakakasira ng kalikasan. Yung pagdaan ng 3 barko ng China sa basilan ng Zamboanga ay isang normal na operasyon. Hindi dapat natin tingnan bilang isang banta, sapagkat ang basilan naman, yung Basilan Strait, ay kinikilala sa international law na isang international strait, na ang isang bansa, kahit anong bansa, mag-China man yan, iba ang bansa, ay may karapatan na dumaan ng malaya. Yung pang ang tinatawag nating innocent passage, kaya ang innocent kasi innocente. Pero iba po yung mga paglabag na kung saan pumapasok ka talaga sa teritoryo ng isang bansa para may layon kang angkinin ito.
Hindi ko sinasabing yan ang nangyari sa Basilan. Ang mas malinaw na nangyayari yan ay sa West Philippine Sea. At nangyari din ito noong isang linggo. Na kung saan maraming ginawang puwersa ng China na hindi tama ayon sa international law. For example, meron isang sitwasyon na kung saan nagka-transport lamang tayo na may sakit na Pilipino. Ito ay hinarang pa ng China. Mga mananaliksik, mga researchers ng UP Marine Science Institute na meron ng kasamang Coast Guard, hinaharas ng China. Patuloy itong patunay na sa West Philippine Sea, walang innocent passage sa China. Ang layunin nito ay mangharas. Ang layunin nito ay angkinin ang ating exclusive economic zone bilang bahagi ng kanyang sovereign territory o ng kanyang territorial sea. Nalaman pa nga natin, sabi ng China, pwede daw tayong magdala ng mga gamit, mga pagkain sa ating mga kababayan sa BRP Sierra Madre kung magpapaalam lamang sa kanila. Yan lamang ang ating titingnan dito. Isang malinaw na pang-iinsulto. Hindi ba ating yung lugar na yan? Hindi naman bahagi ng ating teritoryo pero bahagi ng ating exclusive economic zone na kung saan meron tayong sovereign rights. Kasi gusto kong linawin, iba po yung tinatawag na sovereignty, ay iba po yung tinatawag na internal waters, territorial sea, na kung saan may sovereignty ka. At iba naman po yung meron kang sovereign rights na ginawaran ka ng exclusive economic rights. Yan po ang exclusive economic zone natin. At dyan po, tayo lamang ang bukod tanging may karapatan. Kaya nga exclusive eh. Parang innocent passage, inosente. Dito exclusive economic zone, exclusive. Na matagal na ang nilalabag ng China. So dito po ninyo makikita na may dalawang klase ng pagkilos. Yung pagdaan ng 3 barko ng China sa Basilan ng Zamboanga, kinikilala natin na innocent passage yan, bagamat inexportan sila ng 2 nating barko. Yan ay malinaw na hindi nilalabag ang international law. Pero sa West Philippine Sea, sa ating exclusive economic zone, ang China ay matagal nang nanghihima. So, eto nga, doon sa pananaliksik ng Marine Science Institute, nakita nila na yung halos wala na yung ating mga bahura doon sa may Skoda. At sino may kagagawa nito? Alam naman tayo. Malinaw na ito na naman ay isang paglabag sa ating karapatan, sa ating soberenya. So anong gagawin natin dito? Sabi ng iba, huwag daw tayong masyadong maingay kasi baga daw tayong digmain ng China. Hindi naman tayo nakikipagdigma. Pero hindi na pa tayo manahimik. Dapat patuloy natin itong pag-usapan, patuloy tayong mag-ingay, patuloy nating expose ang ginagawa ng China sa buong mundo. At diyan nga, nagiging very effective yung pagkakaroon natin ng mga media, mga journalists na naka-embed sa mga barko, sa mga paglayag, para malayang makuhanan ang mga paglabag na ito ng China. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.